Tatlong estudyante ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng gusali sa isang Islamic school sa Indonesia. Ayon sa otoridad, nagtipon para sa kanilang afternoon prayer ang mga bata nang bigla na lang bumigay ang establishmento. Sa ngayon, puspusan pa rin ang search and rescue sa mahigit 30 na trap. Kumpiyansa ang otoridad na buhay pa ang karamihan sa mga nawawalang estudyante, lalo't patuloy sila nakakatanggap ng mga response mula sa mga natabunan habang sinusuyod ang debris. Samantala, inaprubahan ng United Nations Security Council ang pagpapalawig ng International Military Force laban sa Haiti terrorist gang. Sa bisa na ikinasang resolusyon, itataas sa 5,500 ang maximum military personnel na itatalaga para tumulong sa seguridad. Ipinag-utos rin ang close cooperation ng Gang Suppression Force sa local authorities. Plano din na magtayo ng UN Support Office na siyang magbibigay ng dagdag logistical support sa gitna ng matinding krisis sa seguridad, politika at humanitarian situation ng Haiti. Sa Central Africa, hinatulan ng DR Congo Military Court ng parusang kamatayan si dating Pangulong Joseph Kabila dahil sa treason at war crimes. Inakusahan si Kabila na sumusuporta sa M23, ang kilalang militanteng grupo na sangkot sa kriminalidad sa Eastern Region. Kabilang sa mga kasong isinampa ang murder, torture, sexual assault, at insurrection. Mariing itinanggi naman ito ng dating Pangulo at iginiit na ang kaso ay purong pamumulitika lang. Sa ngayon, hindi patukoy ng otoridad ang kinaroroon ng lokasyon ni Kabila. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.